Inamin ni De La Rosa na bumalik siya mula sa halos 6 na buwang pagtatago upang bumoto sa naganap na change of leadership sa Senado. Hayagan niyang sinabi na siya ang nagsilbing 13th vote o ang mapagpasyang boto upang mailuklok si Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Sumang-ayon din siya nang tanungin ni Jessica Soho kung matatawag ba itong isang coup sa liderato ng Senado. Ibinahagi niya na mismong si Cayetano ang tumawag sa kanya at nag-utos na sumakay sa isang nakahandang van patungo sa gusali ng Senado. Dagdag pa niya, hindi niya alam kung kanino ang sasakyan na iyon. Sinabi rin ni De La Rosa na hindi niya alam na may naghihintay na mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI sa labas upang isilbi ang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Ikinuwento niya kung paano siya pumiglas at tumakbo papasok sa session hall nang harangin at hawakan siya sa braso ng mga ahente. Sumulpot ulit dito ho sa Senado after 6 months daw ho na absent kayo. Tinawagan ako ng aking mga kasamahan na kailangan andito ako sa Senado para sabutuhan. Tagal ko na rin plano, balak talaga na resurface dahil nga aside doon sa planong change of leadership, yung alam ko may darating na impeachment trial, pareho nating mga trabaho yan eh. Tapos, pangatlo, yung nahihiya na ako doon sa sabi ng mga pupuna sa atin na sige tayo sa tanggap ng sahod galing sa gobyerno, hindi nagtatrabaho. Nagtatrabaho naman tayo, yung opisina natin nagpa-function, pero absent ka lang tayo. Pero ang aking pagmumonitor is distant monitoring. Pero of all days, bakit ho nung araw na yun? Kasi sinabi nila may botohan. Yeah, tama may ho? botohan. At tungkol saan daw ho yung botohan? Change of leadership ng Senado. So kung hindi ako magdating, hindi namin makuha yung leadership dahil ako ang pang 13th vote. So parang may coup ng leadership ng Senado. Yeah. Pwede ho malaman sino tumawag po sa inyo? Si Senator Alan Cayetano, yung aming majority leader. Paano ho kayo pumunta rito? Kasi parang ibang kotse daw ho yung sinakyan nyo eh. Pinasakay ako doon sa van. Van nino po. Hindi ko alam kung kaninong van yun. Basta sabi ni Senator Alan, sumakay ka dyan sa van. Alam nyo ho ba na may mga naghihintay sa inyo? Ay kung alam ko na may nag-aabang, hindi na ako papasok. Tapos, kwento nyo nga ho, pagpasok nyo, Pagpasok ko, doon sa pintuan, sa gilid, may mga nakaupo. 2 babae, saka may mga lalaki. Akala ko mga staff lang yun na senador o kaya mga driver na senador. Pagdaan ko, tumayo sila, hinarang ako. Sir, NBI kami. Hinawakan yung braso ko. So, nagpumiglas ako. Piglas ko gano'n, takbo na ako. Habulan na kami hanggang nakarating ako sa session hall. yun ho yung sinabi nyo, nakipag-wrestling kayo. Yung Kasi nagpumiglas piglas kayo. ako. Kaugnay nito, malaki ang posibilidad na mapalitan ang liderato ng Senado ngayong araw. Ayon sa political analyst na si Ronald Llamas, giit ni Llamas, si Senator Alan Peter Cayetano ang maaaring maging Senate President na pinakamabilis na maalis sa pwesto sakaling mapatalsik ngayong araw. Tinawag din ni Llamas ang senador bilang worst sa lahat ng naging liderato ng Senado. Well, una, sinosoften niya yung kanyang image. Humihingi nga siya ng apology doon sa mga law school deans dahil sinabi nila sa statement nila na nanganganib yung impeachment under his leadership. So, ang sabi niya ay forthwith, today ay sisimulan niya yung impeachment. Ang sabi pa nga niya, magsuot na ng mga robes yung mga senador. Pero siyempre, bago mo i-convene yung Senado as a trial court, kinakailangan i-convene mo muna yung Senado. So, delikado siya, pag-convene ng Senado, baka matanggal na siya. Kaya ang isang senaryo, matanggal siya, pag-convene ng Senado, yung ikalawang senaryo ay bilisan niya. I-convene niya kaagad yung Senate as a trial court. Pero may ikatlong senaryo. Yung ginawa niya nung siya ay speaker sa Kongreso, kung maalala mo, Alvin, Yung kay Velasco. Oo, parang ang usapan diyan ay 1 year. Ayaw niyang sundin. So, kung maalala mo, Alvin, ikinandado niya ang Kongreso noon. Natay ang ilaw, para hindi matuloy yung pagtanggal sa kanya. Eventually, natanggal din siya. Pero ibig sabihin, kapit to cool talaga yan, si Alan Peter, pag nakakuha ng posisyon. So, yun din yung ikatlong senaryo. Baka isabutahin niya
i-delay niya yung pag-convene. Dahil pag kinonvene niya, baka matanggal na siya immediately. Kaya medyo dramatic yung araw ngayon, Alvin. No? So abangan po natin, tayo lahat magiging miron. Mamayang hapon pa naman po yun. Pero yung impeachment, paano yun? Kailangan mo nga i-convene muna ang Senado as an impeachment court. Wala siyang choice. Kailangan niya ipunin lahat at mag-convene. Bago mag-convene as an impeachment court, pwede nang someone should motion or can motion na idideklara na namang bakante lahat ng posisyon. Di ba ganun ang kanilang patakaran? Yes. Ang problema, Alvin, dahil yung ganyang klaseng sitwasyon sa Senado, kahit mapalitan siya, baka mapalitan siya ng isang thin majority. Dahil, ayun nga maraming senador nagbabaliktaran at yung mga senador pinoprotektahan yung kanilang political future. No? So, very divided yung Senado ngayon. Kahit mapalitan siya, yung papalit sa kanya ay very tenuous yung magiging majority. No? At pwede rin sa maikling panahon mapalitan uli. No? Pero, ang mangyayari ngayon kay Alan Peter, baka siya yung pinaka shortest term as Senate President sa kasaysayan ng Senado. Isang linggo lang. Dati kasi nung 1950s ba yan? 1960s? Merong isang Senate President na napalitan in 9 days. Pero siya, baka mas maiksi. In less than a week or 1 week, mapapalitan na siya. Pero hindi lang siya yung shortest term as Senate President kung matatanggal siya ngayon. Siya rin possibly yung worst Senate President. Dahil nasa nangyari ngayong mga pagkasira nung institusyon. Dahil bago pa mangyari ito, alam mo naman, Alvin, na medyo sirang-sira na yung image ng Senado dahil meron kang 4 na senador na may plunder case. Possible plunder case sa ombudsman. Meron kang 2 senador na possibly ay may international warrant sa ICC for crimes against humanity. Meron kang 3 senador na yung mga kamag-anak ay may problema sa kanilang mga negosyo. No? Maraming kaso. So, ngayon ka na nakakita ng ganitong klaseng Senado. At lalo na nitong nakaraang 5 araw, nakita natin na itong mahina na Senado ay lalo pang gumuguho. Parang pulbos na nga, Alvin Oo. Interesado ako doon sa consensus. Kung totoo man na nakakakuha ng consensus si Senator Migs, edi 9 sila, plus 2 sila, 11 yun. Sino sa kabila ang mahihila niya papunta sa kanila? Hindi natin sigurado dahil nga nagne-negosasyon pa ngayon Pero I'm almost sure na mapapalitan na si Alan Peter with a new Senate presidency. Parang ang negosasyon na lang ngayon ay kung sino. Yung numero nandyan na, pero yung kung sino ang pinagdedebatihan pa ngayon. Hindi yan natapos kagabi. So 3, si Soto, si Zubiri, o si Gatchalian. Yes. Siguro kung pag-uusapan natin parang bingo, baka namumuro si Mig Zubiri, no? Kung bingo, no? Pero until it happens, it didn't happen, no? Tama. Ang halos sigurado lang mapapalitan si Alan Peter. Ikalawa ay pinag-uusapan pa kung sino papalit. At ikatlo, may iba't ibang senaryo kung paano ito mag-unfold. Pwedeng immediately palitan siya sa pag-convene or pwedeng i-delay niya yan, no? By whatever means, or simulan na kagad yung impeachment as a trial court. Dahil pag nasimulan na yung Senate as an impeachment court, no, ay baka siya yung magdikta ng narrative. At ikalawa ay baka ma-delay yung pagtanggal sa kanya.
Nakatakda ng mag-convene ng impeachment court ang Senado sa Lunes, May 18, 2026, alinsunod sa liham na inilabas ni Senate President Alan Peter Cayetano para sa kapwa-senador. Ipapatawag ng Senado ang lahat ng mga senador hinggil sa usapin ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte sa ganap ng alas 3 ng hapon. Ayon sa dokumento, agad umanong kumilos ang Senado alinsunod sa impeachment rules at mandato ng konstitusyon. Pinadadalo rin ang lahat ng senador sa session hall sa itinagdang oras at petsa at inatasang magsuot ng kanilang robe bilang senator judges sa pagbubukas ng impeachment court. Matatandang inaprubahan ng House of Representatives ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa iba't ibang aligasyon laban sa kanya. Ito ang unang pagkakataong bubuksan ang usapin ng impeachment ni VP Sara matapos i-archive ang nauna niyang impeachment complaint sa Senado noon. Samantala, matatandang nung Lunes, Mayo 11, nang tuluyang ma-impeach sa Kamara si VP Sara. Ito ang ikalawang pagkakataon na na-impeach sa nasabing institusyon si VP Sara matapos ang una niyang impeachment noong February 2025. Umabot sa 257 ang pumabor sa impeachment ng pangalawang Pangulo, 25 ang tutol at 9 naman ang nag-abstain. O ito mga kabunyog, ngayong araw ay magkukonvene na ang impeachment court. Mga kabunyog, magkukonvene na ngayong araw ang impeachment court at simula na ito ng impeachment trial. Mga kabunyog, naipadala na sa Senado ang Articles of Impeachment at kumbaga ang Senado ay magkukonvene na bilang impeachment court. At po yan? Alas 3 ng hapon ng Mayo 18, araw ng Lunes. Yan yung itinakdang pag-convene ng impeachment court. Pero tandaan po natin, pag-convene pa lang yan. Pag-convene pa lang yan mga kabunyog, hindi ibig sabihin na trial na yan. Ang trial baka mga pa yan, baka matagal-tagal pa, baka 1 buwan pa yan bago magsimula o baka matagalan pa nga. Pero ang gagawin na May 18, araw ng Lunes, alas 3 ng hapon, magsusuot na ng robes ang mga senator at magiging na silang senator judges. Ayan, manunumpa na sila bilang mga senator judges, ikukonvene na sila bilang impeachment court, alas 3 ng hapon ng May 18, araw ng Lunes, at gagawin na nila yung mga preliminaries, yung pag-summon, yung pag-approve ng mga rules, yung pag-ayos ng schedule, at pagkatapos niyan, i-schedule na kung kailan talaga ang simula ng trial. Yung trial kasi, yung presentation na ng mga ebidensya, ng mga testigo. Ito mga kabunyog, kung pag-convene na ito ng impeachment court, ngayon pinagmamalaki yan ni Alan Peter Cayetano. Sabi ni Alan Peter Cayetano, kita nyo? Yung mga nagsasabihan niya dyan, na kaya namin na pinalitan ang liderato ng Senado ay dahil hindi na itutuloy ang impeachment. Mag-sorry kayo sa amin, mag-apologize kayo, magkaroon kayo ng humility na aminin yung mali kayo. Yun ang inayabang ni Cayetano. Sabi ni Cayetano, sabi nyo, kaya namin pinalitan sila Soto dahil hindi na itutuloy ang impeachment. Haharangan namin yan. Pero nakita nyo na ngayong Mayo 18, alas 3 ng hapon ay mag-convene ang impeachment court. So, ibig sabihin yan, mali ang inyong inaakala at paninira sa amin. Sabi ni Cayetano. Yan yung pinagmamalaki ni Cayetano. Yan yung bukang bibig niya na, kita nyo, hindi totoo yung akusasyon nyo sa amin. Kasi ang sabi ni Cayetano,
ang akusasyon ninyo sa amin, papatayin na namin ang impeachment, hindi na itutuloy. O bakit kami nagko-convene? O, bakit kami nagko-convene? O, pinadalhan niya ng sulat ang mga senador na May 18 alas 3 ng hapon, ihanda nyo ang inyong mga robes kasi magko-convene na tayo bilang impeachment court. So ang pinagyayabang ni Cayetano, kayo na mga dean ng mga law schools, kayo na mga professors na naglabas ng statement laban sa amin, inaakusahan kami, sabi niya, na kaya namin pinalitan ang liderato ng Senado ay dahil haharangin namin ang impeachment, nagkakamali kayo ngayon. O kaya dapat magkaroon kayo ng humility, sabi niya. Yun ang pagyayabang ni Cayetano. Ngayon ang tanong mga kabunyog, totoo kaya na hindi na haharangan nila Cayetano ang impeachment? Totoo kaya na magiging patas na sila Cayetano, hindi na nila papatayin ang impeachment ni Sara? Ha? Mga kabunyog, katulad din ng ganawa ni Chis Escudero, kahit naman si Chis Escudero, kinunbin pa rin naman yung impeachment court. Ay, di ba? Nanumpa nga sila yung mga senator judges, mga June 2025, kinunbin din naman ni Chis Escudero ang impeachment court. Kaya lang, hanggang na lang sa pag-convene, hindi na siya nakaproceed sa trial. Wala na. Ha? Kunwari lang, kinunbin yung impeachment court. Nanumpa yung mga senator judges. Oh. Pero pagkatapos nun, wala na. Hindi na nagkaroon ng trial. Di ba? Kaya, bakit kinunbin ni Cayetano ang impeachment court? Kasi magagalit ang tao. Kapag hindi niya kinunbin ang impeachment court, kapag hindi ito nag-convene, garapalan yan. Talagang magagalit ang tao niyan. Siyempre, kailangan niya ring magkunwari. Alam niyo itong si Cayetano, mapagkunwari ito eh. Mapagkunwari ito. Ha? Oh, kaya nga makikita nyo, ipokrito, pero kahit ipokrito siya, oportunista, pero nagko-quote ng mga bersikulo at kapitulo sa Biblia. O, yung pagko-quote niya ng Biblia, yan yung kanyang pagkukunwari. Pero sa totoo, oportunista siya at ipokrito. Ganito na naman yan. Sa impeachment, pag hindi niya kinunbin ang impeachment court, garapalan yan. Masyadong garapal yan. Magagalit ang taong bayan yan. Kaya hindi naman talaga niya yan pwedeng hindi i-convene. Kaya yung pinagyayabang ni Cayetano na mali daw ang mga taong naghusga sa kanila o sa kanya dahil kinunbin niya daw ang impeachment court. So, ibig sabihin, mali. Ay, talaga namang ikukonvene niya yan kasi kung hindi niya ikukonvene, masyado silang garapal. Kailangan din nilang magkamuflahe. Kailangan din nilang magkunwari. Kaya kinunbene nila. Pero ang tanong, ano kaya ang mangyayari dyan sa impeachment na yan? Yun. Kahit naman i-convene nila yan, pero pagdating ng panahon, halimbawa, kapag pinag-usapan na yung pagbubukas ng mga ebidensya, halimbawa, bank accounts ni Sara, bank records ni Sara, kapag hindi nila pinabuksan yan, o di ibig sabihin, pinoprotektahan pa rin nila si Sara. Totoo, pinagpatuloy mo yung impeachment. Totoo, kinunvene mo. Pero, pagdating na dun sa mga importante ng mga desisyon, tulad ng pagbubukas ng mga bank accounts, tapos hindi mo papayagan, yan yung ibig sabihin, ang gagawin nila Cayetano, okay, ikukonvene nila ang impeachment court. Kasi pag hindi nila kinunvene, masyadong garapal. Kailangan din nilang magkunwari. Kaya yung sinasabi ni Cayetano na pasalamatan siya, purihin siya, mag-sorry sa kanya, hindi. Nananatili pa rin naman siya, nananatili pa rin naman yung objective nila na protektahan si Sara. Kaya lang, yung pagprotekta nila kay Sara sa impeachment, hindi naman nila gagawin na hindi na ikukonvene ang impeachment court. Kasi pag hindi nila kinonvene ang impeachment court, masyadong garapal yan. Masyadong garapal yan. Kailangan din ng kumbaga, medyo pino rin. Kaya, kunwari, nag-convene. Pero makikita natin yan sa kalagitnaan. Makikita natin yan sa kalagitnaan. Habang umuusad ang impeachment court na yan, makikita na natin dyan kung paano nila papatayin ang mga motion na makakasira kay Sara. Yan yun.
Kaya akala mo naman kay Cayetano, porke pala nag-convene siya ng impeachment court ngayon, okay na. Hindi yan. Yung pag-convene ng impeachment court, kailangan yan. Kasi kung hindi nila i-convene ng impeachment court, masyadong garapal na yan. Bastusan na yan. Kaya nga si Chis Escudero, nag-convene din naman ng impeachment court. Diba? Kaya, ano yan mga kabunyog. So ngayon, ano kaya ang mangyayari? Yun ang tanong. Ano kaya ang mangyayari dito sa impeachment na to? Sa tingin natin, papagulungin ang impeachment. Magtutuloy-tuloy yan. Matapos itong impeachment nag-convene ngayong araw, tuloy-tuloy na yan. Kaya lang, kapag may mga usapin na maano si Sara, ikakasira ng todo ni Sara. Halimbawa, kapag nag-motion, nabuksan yung mga bank accounts ni Sara, sigurado magmo-motion ang prosecution niyan. Sigurado haharangan yan ng mga senador ni Sara. Siyempre, i-oppose yan ng defense pagkatapos magbubutuhan ang mga senador. Parang katulad nung kay Erap. Di ba kay Erap din, ganun din? Nag-proceed yung trial kay Erap. Nag-proceed. Kaya lang, nung bubuksan na yung second envelope, nagbutuhan yung mga senador. Ano ang desisyon ng mga senador sa butuhan? 11-10. Karamihan ng mga senador, dahil kakampi sila ni Erap, hindi nila pinabuksan ang second envelope. Yung Jose Velarde account. Ganyan din ang gagawin yan. Hindi papayagan ng mga senador na kakampi ni Sara, nila Cayetano, nila Marcoleta, nila Amy Marcos, na yung mga makakadamage kay Sara ay maipresent sa trial. Halimbawa, baka si Trillanes, questionin nila yan. Sasabihin nila, hearsay. Baka si Madriaga, questionin din nila yan. Maraming gagawin yan. Maraming gagawin. Yung income tax returns, yung box na hindi binuksan, pwedeng hindi rin nila pabuksan yan sa Senado. Maraming gagawin ito. Kumbaga, ang gagawin ng mga senador na yan, totoo, magpuproceed ang trial. Totoo, ikinunbin ang impeachment court. Pero, gagawin nila yung mga bagay na yung makakasira kay Sara, hindi nila pababuksan. Pag may nag-motion na isugpi na ang mga bangko, ikikil yan ng mga senador na kampi kay Sara. Yan ang gagawin nila dyan. Mga kabunyog. Kaya, yung pagkukunwari ni Cayetano na kunwari, parang, hahayaan daw nila ang impeachment na gumulong. Totoo yan. Magtutuloy-tuloy yan. Katulad din naman nung kay Erap. Di ba kay Erap nagtuloy-tuloy din ang impeachment? Kaya lang, pagka may mga desisyon na kailangang, yung mga kakampi ni Erap na mga senador, kinakampihan talaga si Erap. Katulad nung pagbubukas ng second envelope, hindi pinabuksan ng mga senador. Ganyan din ang mangyayari dyan. Kaya yung pagyayabang ni Cayetano na nag-convene ang impeachment court. Kaya mali daw yung paghuhusga sa kanila. Kasi hinusgahan daw sila na parang kampi kay Sara. Oo, kinunbin ninyo ang impeachment court. Oo, magpo-proceed sa trial. Pero makikita natin yan habang umuusad ang trial. Papabuksan kaya nila yung income tax returns ng box na hindi nabuksan doon sa Justice Committee? Hahayaan kaya nila si Trillanes? Hahayaan kaya nila si Madriaga? Yung mga bank records ni Sara Duterte, papayagan kaya nila na maisugpi na yon at mabuksan? Diyan magkakasubukan yan. Diyan magkakasubukan. Kaya, huwag ka munang magsalita ng patapos, Cayetano, na parang sasabihin mo, hindi nyo ipagtatanggol si Sara. Abangan natin ang susunod na mga kabanata. Kasi, ang paliwanag kasi ni Cayetano, hindi naman daw talaga nila inagaw ang liderato ng Senado para sa impeachment ni Sara. Hindi daw yun. Walang connect daw yun. Walang connection daw yun. Alam nyo kung anong paliwanag ni Cayetano, mga kabunyo?
Bakit daw inagaw yung kapangyarihan ng Senado na palitan? Kasi pabaya daw yung liderato ni Soto sa pangangailangan ng taong bayan. Hindi na daw inaasikaso yung mataas na presyo ng langis. Hindi na daw inaasikaso na mapigilan ang mataas na presyo ng mga bilihin. Hindi daw na itataas ang sahod ng mga manggagawa. Kaya, yun daw ang dahilan, kaya pinalitan nila ang liderato ng Senado. Naniniwala ba kayo doon? Yun yung sinasabi ni Cayetano. Kabunyog. Shout out, Oscar Takalan. Yun yung sinasabi ni Cayetano. Mga kabunyog. Ang sabi ni Cayetano, hindi nila pinalitan ang liderato para sa impeachment ni Sara. Wala daw, hindi daw yun. Ang dahilan daw talaga, nakita nila na napapahiya na ang Senado kasi daw wala daw ginagawa sa problema ng mga mahihirap. Wala daw ginagawa sa problema ng bayan. Kaya, nag-decide daw sila na palitan na lang ang liderato ng Senado kasi palpak daw ang pamumuno ni Soto. Hindi daw nakakaresponde sa kailangan ng taong bayan. Sus, maniwala naman tayo. Bakit mo tinaon? Bakit mo pinalitan ang liderato ng Senado sa mismong araw na nagbubutuhan ang Kamara sa plenaryo? Di ba? Bakit hindi mo na lang hinintay na matapos muna yung butuhan sa Kamara? Di ba? Mismong araw yun, May 11. Nung mismong araw na nagbubutuhan ang plenaryo sa Kamara, saka naman nila pinalitan ang liderato ng Senado. Tapos ngayon sasabihin mo walang koneksyon yung pagpapalit ng liderato ng Senado sa impeachment ni Sara? Sus naman. Tell that to the Marines. Sinong maniniwala sa inyo? Di ba? Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, ano ito mga kabunyog? Itong sinasabi ng mga senador na pro-Duterte, sinasabi nila, hindi naman sila nagpalit ng liderato dahil sa impeachment. Maniwala naman sa inyo. Bakit nyo sinabay yung pagpapalit ng liderato ng Senado doon sa butuhan sa Kamara? Di ba May 11 yung plenaryo, yung butuhan sa Kamara? Nung mismong nagbubutuhan sa Kamara, nagpapalit din ng liderato sa Senado. O ngayon, totoo, kinunvin yung impeachment court. Pero, hindi naman yung pag-convene lang. Pwedeng ikukonvene yan, pero pagdating ng araw, pag may mga motion tungkol kay Sara, yung pagbubukas ng mga bank accounts, haharangan yan nila Marcoleta, haharangan yan nila Cayetano, haharangan yan nila Amy Marcos. At sigurado tayo, ang impeachment court na pinangungunahan ni Cayetano ay papanig kay Sara. Sigurado tayo dyan. Kaya, bantayan natin. Itong sinasabing ito, nila Cayetano na hindi naman sila magpapagamit daw kay Sara, hindi naman daw sila hindi daw nagpalit ng liderato para protektahan si Sara. Let's wait and see. Tingnan natin. Tingnan natin. Pero, ang tingin natin dyan, sa susunod na mga araw, pagka-convene ng Senado, baka nga yung trial, madelay pa Okay, nag-convene kayo ngayon. Nag-convene kayo kaagad. Pero yung trial, kailan? Baka 2 buwan na, hindi pa yan magsimula Di ba? Iba naman yung pag-convene sa pag-start ng trial. Hindi ibig sabihin na nag-convene ka na, trial na. O ngayon, magkukonvene sila. Okay, matutuloy yung pag-convene. Pero yung trial, kailan? Hindi naman natin sigurado kung kailan yung trial Ay, mas importante yung trial. Mas importante yung trial. Kaya abangan natin yan mga kabunyog. Sa sitwasyon na ito, dapat tayong mamamayan, maging mapagmatsyag tayo mga kabunyog. Huwag nating papayagan na dapat ang civil society, ang simbahan, ang mga progresibong grupo, dapat bantayan ang bawat galaw nitong impeachment court na ito sa pangunguna ni Cayetano. Sana kung mapalitan si Cayetano, maganda. Pero kung hindi mapalitan si Cayetano, dapat bantayan natin ang bawat galaw nito. Bantayan natin to mga kabunyog. Katulad ng ginawa natin noon, yung hearing ni ERAP, yung trial ni ERAP, nagbantay tayo. Nagbantay tayo noon. Bawat desisyon ng mga senador noon, binabantayan natin. Anyway, mga kabunyog, sa tingin naman natin, medyo ito,
hindi na uubra ang yabang ng Senadong ito. Kahit pa si Cayetano ang Senate President diyan, kahit pa sila ang nasa mayorya, sila Marcoleta, sila Joel Villanueva, sila Amy Marcos, kahit sila pa ang nasa mayorya, kapag nakita natin na pinoprotektahan nila si Sara, kakalampagin natin sila. Nakita nyo di ba? Yung ginawa nila, kunwari nagkaputukan, kunwari under attack ang Senado, umubra ba yon? Hindi, di ba? Masyado nilang na-underestimate ang taong bayan eh. Masyado nilang na-underestimate ang taong bayan. Ang akala nila Cayetano, ang akala nila Amy Marcos, kaya nilang bilugin ang isip ng taong bayan. Pag naglabas sila ng naratibo kung ano yung sabihin nila, mapapaniwala ang taong bayan. Hindi. Hindi ganun kadali yan. Tingnan nyo yung reaksyon ng taong bayan. Tingnan nyo yung reaksyon ng media. Tingnan nyo yung reaksyon ng simbahan, ng mga iba-ibang sektor. Hindi naniwala kay Cayetano. Galit yung taong bayan. Pinagluloko nyo naman kami. Ano namang sinasabi nyong under attack ang Senado? O di ba? Ganyan din ang mangyayari sa impeachment na yan. Hindi na tayo basta-basta mapapaniwala dyan. Kapag masyado silang garapal, prinotektahan nila si Sara, magagalit ang taong bayan. Kung nagalit tayo doon sa ginawa nila na kunwari may putukan na wala naman, kung galit tayo doon sa gawa-gawa nila Aplaska, nila Cayetano, kung galit tayo doon sa pinagluloko tayo na nagkaroon daw ng putukan, nalinusob daw ang Senado, galit tayo doon. Kaya nga si Cayetano nagalit din kasi hindi tayo naniniwala sa kanila eh. Pagdating sa impeachment, ganyan din. Ganyan din. Hindi rin nila tayo dyan basta-basta mapapaniwala. Kakalampagin natin sila. Pag may motion ang prosecution at hindi nila pinagbigyan, halimbawa pagbubukas ng mga accounts ni Sara, pagka hindi nila pinagbigyan yan, ralihan natin. Magagalit tayo sa Senado, kakalampagin natin yan. Kaya, wag nilang i-underestimate ang taong bayan. Akala nila, kapag nag-press con sila, maniniwala ng tao. Hindi. Katulad nung ginawa nila doon sa di umano'y nagkaroon, under attack daw ang Senado. Wala, hindi na maniniwala ang tao. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, hindi madali para kila Cayetano, hindi madali para sa mga pro-Duterte na senador na protektahan si Sara sa impeachment na yan. Nakabantay ang taong bayan. At hindi tayo basta-basta mapapaniwala dyan. Kakalampagin natin sila kapag may ginagawa silang mali. Halimbawa, nag-motion ang prosecution, buksan yung mga envelope ng yung mga box ng BIR, ng income tax returns, tapos pag nagbutuhan ang mga senador, ayaw nilang pabuksan, ay raralihan natin sila. Babantayan natin sila. Kaya, wag nilang maliitin ang taong bayan. Nakabantay tayo. Di ba? Mga kabutyog, nakabantay tayo. Nakita na nila yan. Yung ginawa nila noong May 13 na nagkaroon sila ng scripted o gawa-gawang kunwari pag-attack ng NBI sa Senado na hindi naman totoo. Naniwala ba ang taong bayan? Hindi. Kaya nga galit si Cayetano nagpupukpok eh. Hindi ba kayo naniniwala na the Senate was under attack? Ay talagang hindi naniwala ang taong bayan. Kaya hindi na madali para sa Senado kung ano man ang iniisip nila para protektahan si Sara, hindi na madali yan. Mahihirapan sila dyan. Kapag ginarapal nila ang impeachment, kapag prinotektahan nila si Sara at garapalan ang pagprotekta nila, magagalit ang taong bayan dyan. Magkakaroon yan ng people power. Ano nila yan? Paghandaan nila yan. Kaya kung ano man yung binabalak nila, sigurado may binabalak yan. May pinaplano yan. Kung ano man yan, malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Kaya kung ano man ang binabalak nila Cayetano, nila Amy Marcos, nila Marcoleta, wag nilang maliitin ang taong bayan. Nakatingin tayo, nakabantay tayo, nakaabang tayo sa bawat mangyayari sa Senado. Yan yung ano. Kaya ang warning natin sa kanila, wag ninyong maliitin ang taong bayan. Babantayan namin yan.
Ha? Kahit pa sino dyan ang maging Senate President, lalo na pag si Cayetano. Kaya, ito, kung ano man ang binabalak nila, pag-isipan muna nila yan. At kapag sa kabila ng napakarami ng mga ebidensya, kaliwat kanan na ang ebidensya, talagang kitang-kita na guilty si Sara, tapos i-acquit nila, magagalit ang taong bayan yan. Anong klase kayo? Kitang-kita na yung mga ebidensya, dapat i-convict si Sara tapos mag-a-acquittal kayo. Ibig sabihin yan, bumuboto kayo hindi based sa ebidensya, kundi based sa loyalty ninyo sa Duterte. Mali yun. Magagalit din ng taong bayan dyan. Kaya sa totoo lang, mga kabunyog, ang bunyog naghahanda na kahit na bigla ang patawag ang bunyog magrarally sa Senado. Nakahanda tayo. Kapag dumating yung butuhan ng mga senador, kitang-kita ang ebidensya tapos hindi nila ikukonvict si Sara, mananagot sila sa taong bayan. Yan ang sigurado tayo dyan. Kaya ito mga kabunyog, bantayan natin ang impeachment na ito. Nandito, ako rin, lagi rin ako mag-a-update sa inyo. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.